Magandang araw po sa inyong lahat. Ako nga pala si Eva. Sana ay mapansin ni Sir Neb ang totoong kwentong ibabahagi ko. Isa po akong proud mommy of 2 boys. Ang mister ko naman ay nagtatrabaho bilang teacher sa public school dito sa amin. Nagkakilala kami noong nag-aaral ng college. Teacher din ako, Sir Neb. Pero sa ngayon ay nakalive ako dahil kapapanganak ko pa lang sa bunso namin. Matanda ako ng 5 taon sa asawa ko. Bago kasi ako nag-college ay nagtrabaho muna ako para makapag-ipon ng pang-tuition. Kung ano-ano ang pinasok kong trabaho pagkatapos ng high school. Pero isa sa mga hindi ko malilimutan ay ang una kong trabaho. 16 lang ako noon at wala pang matinong pabrika na tatanggap sa akin. Kaya nagtiyaga muna ako sa isang karinderya. Stay-in ako roon kasama ng 2 pang tindera. Sa likod lang ng bahay ng amo namin na si Tita Belen. Kaya maaga kaming nakakapagbukas o nakakapagsara. Ang mga tindera ay ako, si Leslie at Nitz. Sa aming 3 ay si Leslie ang nagkaroon ng manliligaw na ubod ng gwapo, si Danilo. Dani ang tawag namin sa kanya, pero ayaw niyang pumayag. Danilo raw. Kapag naman tinatanong namin kung bakit, tumatawa lang siya. Kaming 2 ni Nitz, pabor na pabor kami kay Danilo para kay Leslie. Binibiro pa nga namin na nakakainggit siya kasi ang gwapo ng manliligaw niya tsaka mukhang mayaman. Pero si Leslie ayaw sa kanya. Kapag daw kasi tinignan naming mabuti ay wala yung uka sa ibabaw ng labi ni Danilo. Ibig sabihin daw ay engkanto ito. Hindi namin yun napapansin noon, Sir Neb. Pero noong sinabi ni Leslie ay tsaka namin tinignan. Totoo nga. Wala ngang uka sa ibabaw ng labi ni Danilo. Gusto sana naming itanong yon sa kanya. Kaso natatakot kami dahil baka magalit. Malay ba namin kung anong kaya niyang gawin. Tapos isang araw, nakita na lang namin na magkasama si Danilo at Leslie. Gabi yon, sarado na ang karinderya at tulog na kami. Ginising lang kami ni Ate Belen dahil pinadumi niya yung alagang aso. Lumabas sila at nakita nga si Leslie na kausap si Danilo sa may gate. Ginising kami ni Ate Belen at tinanong kung bakit daw hinayaan naming lumabas si Leslie. Malay ba naming lumabas yon? Noong tignan nga namin ay nakita naming 3 ni Nitz at Ate Belen na magkausap pa rin yung 2. Noong pumasok uli si ate para buksan yung ilaw ay napasigaw ito. Pumasok kami para tignan kung bakit. At nagulat na lang kami ni Nitz kasi nasa loob si Leslie, tulog na tulog. Kinising siya ni ate kasi kinikilabutan daw kung paanong nakapasok uli siya nang hindi nakikita. Mas kinilabutan naman kami ni Nitz kasi kita pa namin sila ni Danilo doon sa labas. Nagalit si Leslie at sinamaan kami ng tingin. Napagod daw siya sa maghapon na trabaho, kaya wag siyang istorbohin. Nakagalitan siya ni Ate Belen kasi palasagot na. Sinamaan ng tingin ni Leslie si ate. Yung sobrang samang tingin na mapapaatras ka na lang. Hinayaan na lang namin siya. Tapos kinuwento namin kay ate yung tungkol sa hinala namin na engkanto si Danilo. Noong umaga, hindi gumising si Leslie para magtrabaho. Kahit anong gawin namin, sobrang himbing ng tulog niya. Inabot na siya ng tanghali pero tulog pa rin. Kaya sinugod na siya sa ospital. Comatose si Leslie. Sinabi na sa parents niya ang nangyari at naikwento rin namin ang tungkol kay Danilo. Kaya pinaalbularyo siya. Ang sabi ng albularyo, naihalo raw sa pagkain sa karinderya ang gayuma kay Leslie. Marami raw nakakain noon. Kaya marami ang magiging customer ng karinderya. Pero dahil si Leslie ang punteriya na nakakain din ng gayuma, ay siya ang nahulog kay Danilo. Sir Neb, maraming ginawa para mabawi si Leslie kay Danilo. Ang kaso, hindi na siya nagising. Makaraan ang 10 araw ay namatay na siya. Pagkatapos ng 1 taon ay umalis na rin ako sa karinderya para magtrabaho sa Maynila. Hanggang sa makaalis ako roon, ay talagang maraming ang customer na kumakain. Sa ngayon nga ay isa na yung restaurant na sikat na dito sa amin.
Sabi ni Ate Belen, inooferan niya ang pamilya ni Leslie ng share sa karinderya since parang buhay ng anak nila ang kapalit ng pag-asenso noon. Ang kaso, tinanggihan daw ng mga magulang niya. Nagtaka ako syempre. Pero mas napaisip ako, Sir Neb, sa sunod na sinabi ni Ate Belen. Yung pamilya daw kasi ni Leslie, biglang yaman. Kung tutuusin nga raw, ay mas mayaman pa sila kesa kila Ate Belen.